Good afternoon, Mama Colleen. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joy, 22 years old. Share ko lang, Mama Colleen, yung tungkol sa isang lalaking mahal ko. Way back 2021, hindi ko na po sasabihin kung anong araw yon, Mama Colleen. Ganito po kasi, nagkakilala kami sa chat. Then 3 months ago na pag-uusap namin, dahil nga broken-hearted ako nung time na yon na nag-chat-chat siya, syempre ako naman po si Marupok, nadali niya sa mga matatamis niyang mga salita sa chat. Mga ilang araw pa na pag-uusap namin, tinanong niya na ako kung pwede bang totohanin na namin kung ano ang meron sa amin. Nagulat ako kasi di naman siya nang liligaw that time. Kala ko usap lang yun, Mama Colleen. Pero yun pala, may iba ng meaning para sa kanya. Siyempre, marupok ako. Sinagot ko naman siya kahit galing ako sa pagkabigo. Lantod Siyempre, nung nasagot ko na siya, June 30, monthsary namin, unang pagkikita namin sa may SM Monumento pa. Tapos umuulan, Mama Colleen. Eto pa nakakatawa. Habang nag-aantay ako sa labas ng SM, may lalaking papalapit sa akin. Akala ko siya na. Nakangiti pa ako eh. Bigla akong nilagpasan, napahiya tuloy ako. Sana all. Sana all. Ano sana all? Sana all napapahiya. Di kinabahan na ako. Baka kasi hindi ako siputin. Hanggang sa may papalapit na sa akin, Mama Colleen. Sabi ko, siya na ba to? Alam mo, Mama Colleen, yung sa TV, yung mga palabas, pag nakikita nila yung true love nila, yung biglang nag-slow motion. Ganun po yung nangyari. Halos hindi na ako makagalaw sa pwesto ko nun. Sabay, hinalikan niya na ako sa noo. Then ayun, nag-date kami. And then makalipas po ng ilang buwan sa relationship namin, October 26, inaya niya po akong gumala kami. Habang nasa biyahe nakamotor kami, eto na, Mama Colleen, hindi namin inaasahan yung mangyayari. Bigla kami na semplang sa motor. Nalubak kami sa Commonwealth. Sabi nila, agaw disgrasya daw talaga dun. Nung natumba kami, Mama Colleen, sa motor, ako agad ang inaksikaso niya. Tinanggal niya yung helmet ko, kinamusta niya ako kung okay lang ba ako. Na kahit siya yung mas naapektuhan o mas napuruhan. Maya-maya po, nagulat na lang ako, Mama Colleen, kasi bigla siyang natulala. Biglang umiyak habang may nagre-rescue sa amin, kinakausap ko siya. Bigla pong hindi niya ako nakilala. Hindi ako nakilala ng boyfriend ko. Kahit i-remind ko siya, hindi niya ako maaalala. Pati kung saan kami pupunta, anong ginagawa namin sa lugar na yun, bakit kami nasa gitna ng kalsada. Siguro, Mama Colleen, mga 30 minutes niya bago niya ako natandaan at bago niya natandaan ang lahat. Nung nasa ospital na kami, tsaka niya po naalala na nagka-temporary amnesia siya. Mama Colleen, then after noon, dun muna ako nagstay ng ilang araw sa kanila. Then pagkatapos ng mga nangyari, tsaka naman kami parehos nawalan ng trabaho. Then December, Mama Colleen, tsaka uli po siya nagkaroon ng work. Tapos January naman po ako nagka-work. Eto pa, Mama Colleen, kung kailan nakapasok na ako sa trabaho, 1 week pa lang po ako sa trabaho,
nakaramdam po ako ng pananakit ng aking puson. Halos hindi po ako makagalaw sa sakit noon. Kaya pinauwi po ako at sinabi ko po kaagad yon sa boyfriend ko. Noong mga time na sinabi ko yun sa kanya, niloloko niya pa ako na baka daw buntis ako. Binigyan niya po ako ng pambili ng pregnancy tests. At habang nagpipiti ako, Mama Colleen, grabe na ang kaba ko na ewan. Tapos boom! Ayun, 2 lines. Ibig sabihin, pregi ako, Mama Colleen. Nung nalaman niya yon, Mama Colleen, ang saya-saya niya. Sabi pa niya, magiging tatay na ako. Na halos lahat ng gusto kong kainin, binili niya. Kundi mapapadala niya ako ng pambili. Pag wala naman siyang time, nagpapadala siya ng pambili. Hindi kasi kami nagsasama sa iisang bubong, Mama Colleen. Kumbaga pupunta siya sa bahay, ganun din ako, pupunta rin ako sa kanya. Sa totoo lang, Mama Colleen, December lang may nangyari sa amin. Sa kanya ko rin unang binigay ang pagkababae ko. Makalipas po ng ilang buwan, March 4, nag-chat po siya kung pwede daw makitulog doon sa binabantayan kong bata kasi dalawa lang kami, so pinagpaalam ko siya doon sa papa ng bata. Pumayag naman nung dumating siya doon, ang dami niyang dalang foods. Pinakakain niya pa sa akin lahat para daw mabusog kami ni baby. Kinabukasan, papasok na siya, March 5. Habang nasa work siya, nag-chat ulit na kung pwede doon uli siya mag-sleep. Pumayag naman po yung papa ng bata na binabantayan ko. Yun yung araw na iba na po ang aura ng mukha niya. Habang nakahiga, grabe siya yumakap. Sabi ko, grabe ka naman makayakap. Parang hindi mo na ako yayakapin. Tapos panayhimas niya sa tiyan ko. Tumawa lang siya. March 6, papasok na siya. Binilhan niya pa ako ng zesto nung papaalis na siya. Hindi man lang niya ako hinalikan sa noo. Samantalang Mama Colleen, ginagawa niya po yun sa tuwing aalis siya. Pero nung time na yon, hindi niya po nagawa. Nilingunin ako, hindi niya ginawa. Kaya sa totoo lang, medyo nagtampo ako sa kanya. Then tinanong ko siya kung saan ulit siya matutulog. This time sabi niya sa kanila muna daw kasi baka daw hinahanap na siya ng mama niya. March 7 morning, nag-chat siya ng good morning. Naka-video call ko po siya pagtapos nun. Sabi niya ulit, i-chat na lang daw siya o mag-chat na lang daw siya pag nasa work na siya. 10:30 na yon hanggang sa mag-11:40, hindi pa po siya nag-chat-chat. Halos tadtarin ko na siya ng chat noon, Mama Colleen. Nagtataka ako kasi wala pa siyang reply. Anong oras na? 11 po yung pasok niya. Hanggang maya-maya po ay may nag-chat sa akin. Hindi ko kilala. Pag open ko, mga IDs ni Jojo ang nakita ko. So kinabahan na po ako. Ang sabi pa sa chat, na aksidente daw si Jojo. Dali-dali akong umalis noon, kinakabahan na ako. Iniisip ko lang, Mama Colleen, na sana hindi malala ang pagkaka-aksidente niya. Hanggang sa may tumawag gamit yung account niya at sinagot ko. Nurse ang nakausap ko. Pinapapunta na ako kasi daw ako ang hinahanap ni Jojo at kritikal ang kaniyang lagay. Nang makarating ako sa kanya, Mama Colleen, may nag-chat ulit. Nagulat ako sa nakita ko. Halos madurog ako, Mama Colleen.
na nakita ko nakahandusay siya sa kainitan ng araw at ang daming dugo. Hanggang sa makarating na nga po ako sa ospital sa may MCU. Hindi ako agad pinapasok noon. Nandun rin yung pinsan niya, yung tita niya. Kumalat na rin po sa Facebook yung nangyari sa kanya. Hanggang sa pinapasok na ako ng guard. Habang naglalakad ako papunta sa kanya, hindi ako nakapasok agad sa kwarto niya, Mama Colleen. Pero ang bigat-bigat na po ng pakiramdam ko. Napaiyak na lang ako sa pinto. Hindi ko kaya na makita na nagkaganon siya. Kinalma ko yung sarili ko. Ayokong marinig niya na umiiyak ako. Nung gabi, nagsabi ko sa kanya na uuwi ako para makapagpalit ng damit. Sabi niya, huwag dito ka lang. Huwag mo ko iwan. Kaya hindi ko siya iniwanan noon, Mama Colleen. Hanggang sa nilipat na kami sa ibang ospital. Makalipas po ang ilang araw, nakakausap pa namin siya noon, Mama Colleen. March 10 ng hapon, kinuha siya sa amin para daw operahan. 5 ng hapon, binalik siya sa amin. 8 ng umaga nung time na yon, ang saya namin kasi okay na siya. Nakakadilat na siya. Nilapitan ko agad siya, nginitian niya pa ako, nagpicture pa kami. Tapos mga ilang oras, pinaupo niya ako sa tabi niya. Masikip. Tsaka natatakot ako, Mama Colleen, kasi baka magalaw ko yung mga nakalagay po o nakakabit sa kanyang katawan. Kaya ang ginawa ko po, umurong ako. Pero umurong din siya, kahit nahihirapan siya, mabigyan lang ako ng space. Maya-maya po, nilagay niya yung ulo ko sa dibdib niya, hinimas-himas ko yung likod niya. Pagtayo ko, hinatak niya yung bewang ko, pilit na hinatak niya, tapos nilagay niya yung kamay niya sa loob ng damit ko, tinatanggal niya yung kawit ng bra ko. Sana all. Sabi ko, Mama Colleen, huwag dito. Tsaka na pag gumaling ka na. Natuwa siya sa ginawa niya. Then after nun, nung hapon, nagtataka ako sa kanya. Kasi humihikbi siya. Umiiyak siya. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Pinunasan ko yung luha niya. And then nagising po yung mama niya. Tinanong ako, Joy, kumusta si Jojo? Sabi ko, eto tita, mataas pa rin ang lagnat. Hanggang sa bigla na lang po siyang naglaway. Sa paglalaway niya na yon, agad-agad kaming tumawag ng nurse. Sabi, plema lang daw na nagbabara sa lalamunan. Pero hindi. Hanggang sa dumami na yung nurse at doktor sa pwesto namin. Kinakabahan na kami ni tita noon, halos hindi namin alam ang gagawin. Noong mga oras na yon, Mama Colleen, ang hirap makita yung taong mahal mo na kinukuryente. Oh no! Nire-revive. Kumbaga, nawalan po siya ng heartbeat nung mga oras na yun. Bumalik lang po yung heartbeat niya hanggang sa tumigil na sila sa pagpump sa kanya. Mama Colleen, sobrang sakit. Halos wala kang marinig sa loob ng kwarto, kundi puro iyak. Gusto kong suntukin yung dibdib niya noon para lang bumalik yung heartbeat niya. Kasi wala na eh. Bigla talaga, nag-flatline. Nawala na po yung heartbeat niya. At ng mga oras na yon, nagiging klaro na sa akin na kinuha na si Jojo sa amin. Ni hindi man lang niya nasilayan yung baby namin. Ni hindi man lang niya nahawakan. Mag 2 months pa lang po yung tiyan ko noon, Mama Colleen. Kaya eto, na 3 months old na yung baby namin hanggang ngayon, masakit pa rin yung pagkawala ng partner ko. Na sana,
Dalawa kami na mag-aalaga sa baby namin. Na sana, nandito siya, karga-karga, ang sanggol namin. Ang hirap sobra. Tapos lalaki pa yung baby namin, or lalaki yung baby namin, na walang kikilalaning ama. It's been 9 months na wala na po siya sa tabi namin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano tatanggapin. Dahil masakit pa rin. Yung nakita ko kung paano siya nawala ng hininga. Yung nakita ko, yung last hinga niya. Napakasakit. Pero Mama Colleen, kailangan lumaban kasi may baby kami. Kahit mahirap, kailangang tumuloy. Kailangang magpadayon. Hanggang dito na lang, Mama Colleen. Maraming salamat po. Muli, ako po si Joy, 22 years old. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Hearts with Mama Colleen. Ka-winner ang kwento po ni Joy ay paalala po sa ating lahat na habang kaya mo pang sabihin kung gaano mo kamahal ang partner mo, yung mga mahal mo sa buhay, hanggat kaya mong ipadama sa kanila kung gaano mo sila kamahal, gawin po natin. Lagi kong sinasabi ito sa programa ko na life is too short. Hindi natin alam kung hanggang kailan natin makakasama yung mga mahal natin sa buhay. Dahil ang buhay natin hiram lang. Hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Hindi natin alam kung bukas ba kapiling pa natin sila, kapiling pa nila tayo. Kaya everyday, gumawa tayo ng mabuti. Everyday, ipadama natin yung pagmamahal natin sa mga taong nakakasama natin. Because there's no promise of tomorrow. There is no promise na may everyday. Ang buhay natin hiram lang. Pwedeng bawiin anytime. Ka-winner, nakakalungkot, no? Actually, tinitingnan ko yung profile picture ngayon ni Joy. Inedit niya yung picture ni Jo. Tinabi niya sa kanilang mag-ina. And it really breaks my heart. Dahil, syempre, di ba, hinangad mo na makakarga niya yung anak mo. Hinangad mo na sabay niyo masasaksihan yung mga milestone ng anak niyo. Yung, alam mo yun, di ba? Every special occasion, katulad ng Pasko, sabay kayong magpapapicture na ang background, yung Christmas tree. Pero ngayon, ang tanging magagawa mo is to edit the picture of those special occasion na i-attach mo yung picture niya as if he's still here sa mundo. Yung salamat na lang, no? Kasi meron na tayong mga editing apps na pwede nating itabi yung special someone natin kahit wala na sila dito sa mundo. Grabe. Tinitingnan ko yung picture niyo, Joy. And I feel yung frustration mo na makasama pa siya, na maging parte pa siya ng mga special occasion ninyo. Pero wala namang perfect word para sabihin kung magiging okay ka din, may anghel na kayo na nagbabantay sa inyo, kasi we understand it's really painful. And we understand kung hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggap, kahit 9 na buwan na yung nakalilipas. We understand yung pain na nandyan pa rin. Nandun lang talaga yan
So ang tanging masasabi namin sa iyo, Joy, gaya ng binitawan mo sa huling bahagi ng iyong sulat, kailangang lumaban kasi may baby kami. Kahit mahirap, patuloy pa rin. So panghawakan mo yan. Maging matatag ka para sa anak mo. Maging matatag ka kasi yan ang naging pabaon o iniwan ni Joe sa buhay mo. Things happens. Hindi natin gusto yung naging outcome. Naghangad tayo na habang buhay nandyan siya sa piling natin. Pero ganun talaga, nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga, in his hospital bed, until his last breath, pinaramdam niya sa'yo yung tunay na pagmamahal, yung harot. Ang harot Nakahiga na sa hospital bed, humaharot pa si kuya mong boy. May paghatak pa rin ng bra. O diba, at least, yun yung iniwan ni Joe sa'yo. Na habang buhay, ipinaramdam niya sa'yo kung gaano kanya kamahal. Pinaramdam niya sa'yo na kahit siya ay nasa kabilang buhay na, ikaw pa rin ang kanyang mahal. Kaya Joy, panghawakan mo yung sinabi mo na kailangan mong lumaban. You need to be strong for your kid. Dahil yan din ang tanging dasal ni Joe kung nasan man siya ngayon. Ka-winner, anong masasabi mo? Ano ang message mo para kay Joy? Yan ang kailangan niya ngayon, pampalakas ng loob. If you can do voice message, paano po yung voice message? I-chat mo si DJ Mama Colleen, may microphone na icon doon, i-record mo yung boses mo, kausapin mo si Joy. Ang kailangan niya is message, mensahe, pampalakas pa ng loob. Please, ikaw naman ang kumausap. Speak from your heart. Kausapin natin si Joy heart to heart. Sa aking pagbabalik, yung voice message mo, yung mensahe mo, ang ipi-play natin on air. Again, I would like to encourage you. Nakausapin mo si Joy heart to heart. Pwede rin mag-text kung medyo shy type. Mag-text lamang po sa 0977-7000-915. Hihingin ko yung permiso ni Joy kung pwede kong i-post yung kaniyang picture na sinasabi ko ngayon. Pwede ka rin mag-comment sa pag-post ko doon para mabasa ni Joy yung mga mensahe ninyo na pampalakas ng loob. Ka-winner, ito po ang kwento ni Joy. Sana magkaroon talaga siya ng totoong joy ngayong Pasko. Through us. Na hindi siya nag-iisa. Na maraming nagdadasal para sa kanilang mag-ina. Joy, mahigpit na yakap. Once again, ito po ang kwento ni Joy. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen. At maraming salamat, Joy, sa kwento mo.